Mabumabuhay mga mare. So ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo ang aking daily routine bago ako pumasok sa eskwela. Ayan. So mga mare, alas 4:30 nga ay gising na ako para mag-prepare ng aking mga babaunin at kakainin ng aking asawa pagpasok. Ayan. So nagdala nga pala ako ng sapatos dyan kasi wala nga pala akong sapatos sa school para at least meron ako may susuot. Ayun, pagkatapos kong kumain at mag-prepare ng aking mga dadalhin, ay inaayos ko na yung aking motor na gagamitin. Nung nakaraan nga, yung malaking motor ang aking ginagamit, pero dahil ilang beses na akong nadudulas at saka nasesemplang, sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagpalitor nga ng malaki na yan, yung asawa ko yung gumagamit at saka sa bahay. So sa akin yan yung maliit. So, ayan ngayon, nakikita ninyo, nilalagay ko na sa compartment yung aking mga baon at inaayos ko na rin yung aking bag. Pagkatapos nga niyan, mga marikoy, ay chinecheck ko rin yung aking motor. Yung gulong niya, yung brake niya. Kasi nung nakaraan, feeling ko malambot yung kanyang gulong. Kaya ang ginawa ng asawa ko nung gabi, hinanginan niya. So, chinek ko pagdating ng umaga. Tapos nga niyan ay magsusuot na ako ng helmet. Alam niyo naman, for our safety, dapat laging naka-helmet. At syempre, laging dala dapat ang lisensya. Kasi sa mga hindi inaasang pagkakataon, may mga checkpoint tayong nadadaanan. Lalo sa hapon kapag pauwi tayo. Ayan nga mga mari ko, paalis na ako niyan. So, actually, yung mga tao sa bahay namin, tulog pa sa mga oras na yan. Kasi before 6 or mga 5:45 ako umaalis. So, yung mga panahon ngayon, mga mari ko, kumbaga parang late yung pagputok ng araw. Kaya madalas ay madilim pa sa daan, umaalis na kami. So, inaabutan na lang kami ng pagputok ng araw sa daanan. Ayan, kung makikita nyo nga mga mari ko, sobrang lamig niyan at saka napakadilim pa sa daraanan. That's around mga 5:45 to 6 a.m. siguro. Yan. Madalas po ganyan ako umalis lagi. So, at nakakarating ako sa school, mga 6:30, 6:45, mga 6:20, ang pinakamaaga na mga 6:20. Yan. So, para meron pa akong time para mag-ayos, maglinis, mag-prepare ng dapat kong i-prepare sa school. Diba? So, mas okay kaya yung wala tayong hinahabol na oras para doon sa ating preparation. Ayan. So, kung nakikita ninyo, inabutan na kami ng pagputok ng araw. Yung daan na yan, minsan medyo, or madalas, medyo ang takbo natin ay 60 kasi yung daan na yan ay private siyang lugar. So, private siyang lugar. So, medyo konti yung dumadaan at lalo't higit umaga pa lamang. So, ayan nga siya. So, dyan sa loob na dyan ay maraming pagawain. Kaya kapag inabutan ka ng bandang 6:30 to 7 ang iyong biyahe, ay nako mga marikoy, harot-hutan na, kaliwat kanan na yung madadaanan mong mga motorcycle na bumibirit naman, hindi mo malaman, maingay sa daan. Ganyan. So, marami din dyang mga truck na dumaraan, na makakasalubong mo kapag ganong oras ka na isa nga rin yun sa reason mga marikoy kung bakit maaga rin ako pumasok kasi wala pang gaanong sasakyan sa daan. So ayan. So at nandito na nga tayo ayan nga mga marikoy, na at lagpas na kami sa second gate ng BTPI. So yung lugar na yan ay pababa na siya mula backdoor, pababa na papuntang hanging bridge. So magdahan-dahan tayo palagi kasi yan ay diretsong pabulusok. So dapat lagi natin i-check yung brake natin kasi yan ay matatarik yung daan niya pababa. So ayan, dahan-dahan lang kami ng pamangkin ko. Mga takbo ko lang siguro dyan, mga 10 or 5, mga ganun. So dapat talaga malakas yung brake mo, lalo't higit kapag umuulan. So yung gilid ng daan ay purong lumot, sobrang nakakatakot siya, girl. Ayan, so ayan, at narating na namin ang hanging bridge. Sa mga moment na yan, mga marikoy, sinasabihan ko na yung pamangkin ko na bababa siya at maglalakad siya pataas. Kasi kaya ko namang magtawid ng hanggang doon sa tulay, pero kasi malit lang yung motor namin, mas malaki pa kasi sa akin yung pamangkin ko, kaya ang ginagawa ko sa kanya, pinaglalakad ko siya. So ayan na nga, patawid na ako ng tulay. Sabi ko sa kanya, videohan niya ako. Hindi ko alam na hilo din ako sa nilang hanging bridge at isa siya sa tulay na yan, guys, dito sa Morong. So itinatawid namin yung aming mga motorcycle para makapasok, para makaakyat doon sa school na pupuntahan ko kung saan ako nagtatrabaho. Ayan. Minsan nga ay
Dyan sa part na yan ako nadulas, kaya talagang yung nervyos ko hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. So, bumusina ka ng maraming beses para marinig nung makakasalubong mo. Kasi mahirap na kapag meron kang kasalubong talaga, napakakipot ng daan at isa pa, matarik siyang paakyat. Kaya dapat doon sa daraanan mo clear. Dapat ikaw lang talaga dapat yung dadaan. Na, ayun, para iwas disgrasya, iwas sa disgrasya. Mag-iingat talaga dapat palagi. Ayan. So, paakyat na kami at ayan nga. So, pinasakay ko na yung aking pamangkin. At, ano na, mga 5 minutes to 8 minutes ay naroon na kami sa aming school. So, iyan ay diretsong paakyat naman. So, kung kanina, diretsong pababa, ngayon naman ay diretsong paakyat, pero matatarik yung daan. At maglalakad sa paakyat. So, hihintayin ko na lang siya doon sa after nung mahabang paakyat na yan. Ayan. So, sabi ko mag-video siya. Binidyo na ako. Ayan. Ang paakyat. So, matarik siya guys. Pero alam nyo, masarap umakyat lalo't umaga. Sabi ko nga doon sa pamangkin ko, ano niya, yung exercise na yan. Kasi kahit ako, nung first time kong maglakad paakyat, mga mare ko sinasabi ko sa inyo, parang ayoko magturo na maghapon sa sobrang pagod ko. Pero pag nasanay ka na, napakasarap sa pakiramdam yung pawis mo na ang daming tumutulo sa'yo, ganun. Yun, napaka-refreshing ng pakiramdam kapag naglakad ka sa umaga. Ayan, so malapit na nga yung pamangkin ko sa akin at pagkatapos niyan ay isasakay ko na siya. So ayan, medyo magulo nga siya mag-video pero okay lang yun. Ayan, so ganun pa rin yung daan natin, motorcycle lamang ang kasya. So meron dito mga kulong-kulong pero hindi sila size ng mga kulong-kulong na nakikita natin sa baba. So pang dalawan lang din, pang tatluhan, depende sa laki nung sakay ng kulong-kulong. So ayan, about 1 to 2 minutes ay nandun na ako sa school na aking pinagtatrabahuan. Ayan, so napaka-refreshing ng hangin dito at tahimik yung lugar dito sa Kanawan, guys. Mababait ang mga tao, gayon din yung mga bata. So, ayan. Dalawang tricycle lang ang kasya dyan sa daan nila. Isang paroon at isang parito, char. So, ayan, pagkatapos na dyan ay sa gate, ibababa ko na yung aking pamangkin at maglalakad na lang siya papasok ng school. Ayan. So, ayan, nakapasok na nga ako. Magta-time in muna tayo. Face biometric nga pala ang gamit namin dito, mga Marcy. Ayan, at isusulat ko ang aking time in. Pagkatapos dyan, i-greet natin ng good morning ang ating mga utility. At pagkatapos, pupunta na tayo sa ating eskwelahan. Sa aking classroom. Sorry. Ayan nga. Ipapark muna natin yung ating motor sa mga gilid-gilid dyan. Park muna natin siya. Yan, sa mga oras na yan ay meron ng mga nagigilid sa'yo ng good morning, ganyan. Inaayos ko na yung bag ko, kukuhanin ko yung baunan ko sa compartment. Pagkatapos ay papasok na ako sa aking classroom. Ayun na guys, pupunta na ako sa aking classroom. O di ba may nadaanan pa akong walis tambo, ewan ko sino may gawa niyan guys. So una kong ginagawa, nilalapag ko yung aking mga gamit, yung aking helmet, aking baon, aking bag, at kung ano-ano pa. At pagkatapos, syempre, tayo guro, anong una natin gagawin? Tayo ay maglilinis. So, at dahil wala pa akong mga estudyante, naunahan ko silang pumasok lahat. Ayan, so, punas-punas mo ng konti, prepare ng ating mga gagamitin. Ayan, pagsusulian natin yung mga hiniram natin ng nakaraan. Ayan, walis-walis. Unas-unas, kasi super mga nagustuhan ko rin dito sa lugar na to is tuwing uuwi ka, pag nakakasalubong mo sila sa daanan, lagi ka nilang pinababaunan ng
Ingat kayo ma'am, ingat sa biyahe, yung mga ganong kataga. So, nakakataba din ng puso kasi, kumbaga parang sila nga naglalakad, di ba? So, madadaanan mo sila, nasabihan ka ng ganon. Parang, babaunin mo yun hanggang sa pag-uwi na mag-iingat ka para sa kanila. Something like that. Char, char, char. O, ayan nga, inaayos ko na. Naayos ko na yung mga upuan, yung TV na gagamitin namin, mga visual aids namin. And pagdating nga ng aking mga bata, syempre, utusan natin silang maglinis at tulungan kang maglinis. Ano? So, pagkatapos nyan, ay mag-start na kami ng klase. Yun lang mga Marcy. Thank you for watching.